So yun mga boss, no, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan saan mang sulok ng mundo. Ngayon nga pala yung vlog natin tungkol dun sa pagpapa-verify ng kontrata dito sa Riyadh KSA, no. Bali nagpa-verify tayo ng kontrata last Wednesday, October 8. Ang requirements nga lang palang dinala ko is yung printout ng kiwa, passport copy, tapos yung ikama. Yun lang, yung tatlo lang na yun. Kung meron naman din kayong flight na, pwede na rin kayong magpagawa doon ng balik manggagawa. Since ako wala pa naman ticket kasi, nagpa-verify lang muna ako. So yung nagastos ko doon is 134 reals yata. Kasi may bayad yung pagpapa-verify na 40 reals, tapos 94 reals doon sa OWA contribution. Bale yung proseso niya, kung di ako nagkakamali, matagal lang 1 hour. Siguro mga 30 to 40 minutes lang ako doon, kasama na yung pagpipill up ng form na ibibigay doon sa reception. Kasi bago kayo pumasok doon, meron nag-check sa labas ng mga requirements kung kumpleto yung mga requirements na dala nyo. Pagka kumpleto, tsaka kayo papapasukin. Tapos papupuntahin kayo doon sa reception, i-check naman ng reception, tapos bibigyan kayo ng form sa OWA. Pagkatapos nyo fill upan yung form sa OWA, babalik ulit kayo sa reception. After nun, doon na kayo pipila bibigyan niya kayo ng stub number kung saan counter kayo pipila. Kung di ako nagkakamali, yung contract verification is counter 7. Doon niya kayo bibigyan ng number, doon muna kayo pipila. Pagkatapos doon sa contract verification counter 7, doon na kayo pupunta sa OWA, which is counter 10 yon. Ang medyo magulo nga lang doon, kasi pagtapos dito sa counter 7 na contract verification, wala nang number pagka pipila ka dun sa counter 10. Kaya minsan yung mga nauuna nagkakaproblema sa contract verification, nauunahan ng mga okay naman ang mga ang papeles nila. Yun lang napuna ko doon, medyo magulo yung system dun sa counter 10, hindi systematic. Yun lang naman ang mga requirements doon. Kaya tayo gumawa ng video nito para makatulong na rin sa ibang mga kababayan natin na nagtatanong about sa requirements. Tsaka doon pala nag-appointment din ako kasi mahirap na, para at least hanapan man tayo ng appointment schedule. Nagpa-appointment na rin ako, pero hindi naman sa atin hinanap, kaya okay lang din. For the sake of na wala tayong maging problema, para dire-diretso at sayang yung ating lakad. Yun lang mga boss, maraming salamat, no, at sana nakatulong tong maikling video na to para sa ating lahat ng mga OFW dito sa Riyadh KSA. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa lahat ng mga videos na ipopost natin.